Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Breaking. Subiri, may discretion umano sa hati ng DPWH Leadership Fund ayon kay Bunuan. Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na si dating Senate President Mig Subiri umano ang may diskresyon sa halaga ng leadership fund sa ilalim ng bawat senador para sa kanilang priority projects. Excuse me ha. Ayon kay Bunuan, minimum 500 million umano ang nakalaan sa bawat senador, habang 1 billion naman sa mga chairperson ng major Senate committees. Ipinaliwanag niyang ang leadership fund ay isang ad hoc allocation na ginagamit upang maisama sa national budget ang priority projects ng mga senador. Wala pang tugon mula kay Subiri kaugnay ng isiniwalat ni Bunuan. Sabi nagkalat na po. Nagpasabog na ng lagim si dating DPWH Secretary Bunuan. Siguro naisip niya, bakit? Ako na lang ba makukulong, maghirap? Damay-damay tayo lahat. Ito na, naglalabasan na. Yung nauna niyang pahayag, sinabi niya na pati daw si Senator Padilla at Senator Bongo may mga insertion daw. So, lahat ba idadamay niya? Paano yung ano? Ang alam ko, kung ang dahilan kung bakit siya kinonsider na maging state witness ng ombudsman, para idiin niya si Martin Romualdez. Yan ang nabasa ko sa mga post. Kaya lang, may post din akong nabasa, I don't know how true, na hindi daw satisfied ang ombudsman sa mga binubulgar ni Bunuan, parang bitin ba. Mabuti na lang at ang Sandigan Bayan nagdesisyon na ni-reject ng Sandigan Bayan ang motion ng ombudsman na gawing state witness si Bunuan. Ay ito ngayon, wala na. Ito, nangyayari ngayon, kaya lumalabas ang mga ito. Dahil naging witness ng prosecution si Bunuan sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla. So yung kaso ni Bong Revilla, halos, ang pagkakalam ko parehas sila ng basihan sa kaso ni Senator Jinggoy. Ang mga nagdawit sa kanila ay sina dating Yusek, DPW at Yusek Bernardo Alcantara at saka Bryce Hernandez. So, ngayon lang na nabanggit ako, nabigla ko na pati pangalan ni Senator Subiri nadawit na rin. Kasi ni minsan hindi nabanggit ang pangalan niya. So, ano ba ito? Totoo ba? Bakit ngayon lang lumalabas? O baka I hope mali yung hinala ko Mali yung hinala ko kasi may hinala na ako Baka may nabubong script. Bakit ngayon lang inilabas ang pangalan? Parang hindi ako maniwala. Don't get me wrong. Ako hindi ako konforme sa ginawa ni Subiri na pumabor siya sa administrasyong Marcos. Dapat sana naging independent lang siya. Kailan pumapabor na. Kailan yung palagi kong sinasabi na posible itong si Senator Subiri is boboto ng acquittal or
acquittal o abstention. Kaya hindi maasahan na boboto ng conviction. Bakit? Biglang dinawit ang pangalan. Grabing mga drama ngayon. Okay, personal ko lang ito. Palagi ko, walang kinalaman si Senator Zubiri dyan. Baka ito is in preparation lahat sa boto nila sa impeachment trial ni BP Sara. Yung si Senator Padilla at Senator Bongo. Si Senator Bongo sa ICC ang banat sa kanila. Tapos yung pamilya niya na parang kontraktor. Kailang matagal namang kontratista ang kanyang pamilya. Kailang pagdating sa mga insertions sa flood control, wala mang reklamo laban sa tatlong senador na ito, Padilla, Bongo, and Zubiri. I smell something fishy. I don't know kung may nakikita kayo. Kasi itong tatlong senador na ito, hindi nila maasahan na boboto ng conviction. Baka ito na yung pressure na may nabasa akong post ni Attorney Regal Oliva na parang gusto na nilang lubos-lubusin ang uubusin nila ang mga senador na nakikita nila hindi susunod sa kanilang kagustuhan na makonvict si BP Sara. Sana mali ako. So good luck po, Senator Zubiri, Senator Bongo, and Senator Padilla. I believe kayang-kaya niyong depensahan ang inyong mga sarili sa mga akusasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Na mimigay tayo ng libreng yero at pako para naman makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan nila. Panoorin ang video na ito. Nauna ko sa balay sa tabangan na mga ugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni tsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay nagatuig aron pag inilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang magkatuig karon ay pag inilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Tunta nga magpadaan nga tabang kay
aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oo, salamat kayo ko. Manginanglan. Oo. Salamat kayo. Mm.